23 ang lamang ng Mansalay sa first half ng laban. At ikinagalak ng home crowd ito at ikinakaba naman ng mga supporters ng Calapan City. Medyo hindi malaman ni Mover kung paano ito nangyari dahil na-outplayed ang team niya ng kalaban sa kahit anong aspeto. Ang inaakala niyang advantage sa ilalim ng basket ay hindi nangyari dahil sa aggressiveness ni Alcoba at likot nitong gumalaw na hindi masabayan ni Tristan at Kumar. Mas humira pa ito ng paglaruin si Magbuo sa pahuling mga minuto ng second quarter. Sablay rin nga ang shooting nila at isa pang pinoproblema niya ay ang kung paano dumepensa sa kanya si Mendez. Pansin mo rin ba ang depensa ni Ricky, Captain? Mahinang tanong ni Martin kay Mover pagkatapos nitong uminom ng tubig. Hindi ko alam kung paano ginagawa ni Ricky pero parang nababasa niya ang galaw ko. Hindi ako basta makagalaw kapag nakabantay siya sa akin. Mahinang wika naman ni Flores at napatango na nga lang si Suarez. Mukhang lalo pa nga talaga siyang gumaling. Kakaiba talaga ang isang iyan. Habang tumatagal, lalo pang gumagaling. Naalala ko tuloy bigla ay yung taon na kasama pa namin siya sa Interbarangay. Akala ko, iyon na ang pinakamagaling niya. Pero hindi pa pala. Nasabi na nga lang ni Martin na napapangiti na lang nang hindi inaasahan. Si Baro naman ay napahilamos ng mukha gamit ang kanyang towel nang marinig iyon. Naalala ni Baron nang makipag one-on-one sa kanya si Mendez noon para lang mapasali siya sa Team Kanubing 1. Kapag natalo naman niya ito ay mag-quit siya sa pagsali. Natalo nga niya ang makulit na iyon kaso hindi niya nakayang hindi ito mapasali sa Interbarangay kung sasali siya. Wala siyang choice kundi ang pilitin itong bumalik at magmula nang makasama niya ito ay doon na siya nagbago ng pananaw. Naging maayos na uli sila ni Martin at higit sa lahat nalaman niyang may patutunguhan pa pala siya na pwedeng mayroon pa sa pamamagitan ng basketball. Sorry sa ginawa ko kanina. Biglang winika ni Baron na ikinagulat ng mga kasamahan niya. Maging si Mover nga ay napatingin dito nang marinig ang mga salitang iyon. Baron, ikaw ba iyan? Tanong naman agad ni Tristan na nakaupo lang sa dulo. Huwag na kayong magtanong. Hindi pwedeng matalo tayo ng ganito. Bulalas nga ni Baron na tumayo na para pagmasdan ang kanyang mga kasamahan. Napasulyap din siya sa kabilang bench at napabuntong hininga. Hindi pa tayo talo. Hindi ba Captain Mover? Bulalas ni Baron at napangiti si Flores sa mga narinig nito. Hindi pa. Hindi pa naman tapos ang game. Wika ni Mover. Hindi niya alam kung anong nangyari pero nakaramdam pa rin siya ng pag-asa. Akala niya ay wala na kaso nakalimutan niyang may third at fourth quarter pa nga pala. Magpahinga na kayo. Kakambak tayo. Mahinang wika ni Flores at dito na nga unting-unting napangiti ang kanyang mga kasamahan. Tama, hindi pa kami talo. Sabi naman sa sarili ni Romeo, kailangang hindi kami sumuko hanggat hindi tapos ang game. Isang bagay na itinuro sa amin ni Kuya Ricky sa sisa. Samantala, habang ang team ng Calapan ay nagkakaroon ng kaunting realization, ay makikita naman sa kabilang bench ang pagkatuwa ng mga kasamahan ni Ricky. Pakiramdam nila ay finals na sila pero mababakas pa rin sa mukha ni Mendez ang bahagyang kaseryosohan nang mapasulyap siya sa kabilang bench. May 2 quarters pa. Hindi pa tayo pwedeng magpakasiguro. Sambit ni Ricky matapos uminom ng tubig. Ikinangiti naman ito ni Tuason at Gerald. Si Coach Cervantes nga ay natuwa na naman sa sinabing ito ni Ricky. Tama si Ricky. Kung tayo ang nasa kalagayan ng Calapan, iisipin ba nating talo na tayo after ng 2 quarters? Siyempre, hindi. Dapat hanggat hindi natatapos ang oras ng laro, hindi kayo dapat nagpapakakampante. Bilog ang bola at maraming pwedeng mangyari. Dagdag pa nga ni Coach Isaiah at napatango naman ng kanyang mga players nang marinig iyon. Oo nga, tama si Coach. Bulalas ni Remiel na pinagmasdan ng kanyang mga katabi na napangiti na lang. Yabang mo, hindi ka naman naglalaro. Sambit naman ni Howard.
at doon ay pasimple silang napatawa. Ayaw kasi ni coach. Mahinang wika na nga lang ni Remiel at parang ang sama naman ang tingin sa kanya ni Coach Cervantes. Joke lang coach, nakaredy naman kami in case of emergency sub. Winika na nga lang ni Lorenzo. Isa pa, hindi nga niya alam kung may magagawa pa ba siya kapag napatapat siya sa malalakas na player ng kalaban. Basta ang ipinangako niya sa kanyang sarili ay ngayong summer daw ay magpapalakas daw siyang maglaro upang sa sunod na taon ay magkaroon na uli siya ng okay na playing time sa team ng Mansalay. Gusto rin naman ni Coach Cervantes na makalaro ang lahat kaso crucial game ito. Hindi pwedeng makakita ang kalaban ng malaking disadvantage laban sa kanila. Semis na ito at hindi sila pwedeng matalo. Lumipas pa nga ang ilang minuto. Nagkaroon nga ng mga intermission numbers sa loob ng court at may mga sumayaw nga ring mga cheer dancers na mahihikli ang palda bago magsimula ang third quarter. Tuwang-tuwa nga ang mga kalalakihang nanonood, lalo na ang mga nakaupo sa gilid ng court. Sabi sa inyo, ayos itong pwesto natin. Nakangiting wika ni Larry Dizon. Napailing naman na napapangiti na nga lang sina Jeric Salonga at Henrik Ramirez dahil sa napapanood nila. Oo na, tama ka nga. Sabi nga ni Ramirez at pumalakpak pa ito nang matapos ang pagsayaw ng mga cheer dancers ng Mansalay Black Knights. Bigla tuloy may na-miss gawin si Henrik. Itinigil nga niya ito magmula nang matalo sila ng Mansalay noong opening game. Ito ay sa kadahilan nang nag-focus na lang siya sa pagpapractice ng basketball. Tumunog na nga ang buzzer at hudyat na ito ng pagpapatuloy ng laro. Sa team ng Kalapan ay makikita nga si Flores, Trey Agoncillo, Baron Cimeron, Tristan Agoncillo at si Marvin Kumar. Malalaki ang lineup ngayon ng Kalapan na napasulyap din sandali sa pumasok na mga players ng Mansalay. Mendez, Valdez, Tuason, Alcoba magbuo. Ito ang pinakamalakas na lineup ni Coach Cervantes, kung kaya ito ang pinapasok niya. Kasabay nga nito ay ang pagkawala ng malakas na cheer ng crowd at ang pagseryoso ng Team Kalapan nang magpatuloy ang game sa possession nila. Ginamit nga ni Mover si Baron para hindi siya basta madikitan ni Mendez. Si Ricky naman ay mabilis na hinuli ang galaw ni Mover, kaso agad din itong ipinasa ang bola kay Baron na hindi na natinag at bumigla ng jump shot na ikinahabol ni Tuason. Malaki ngayon ang makakatapat ko sabi nga ni Carlo Tuason sa sarili at pumasok ang jump shot ni Baron. Sa pagpunta naman ng possession sa Mansalay ay dito na nga napaseryoso si Coach Isaiah dahil full court defense ang ginawa ng kalaban. Si Ricky nga ay naging maingat sa pagbabantay ni Sir Mover. Nakaramdam kasi siya na parang naghihintay ito ng tamang pagkakataon. Sa pagdating niya sa kanilang side ay makikita ang pagdikit ng depensa ng mga kalaban sa kanyang mga kakampi. Nakita rin ni Ricky na sa tuwing may switching at screens ay maayos pa rin ang palitan ng defenders. Si Valdez ay ayaw pakawalan ni Trey, habang si Sir Tuason ay hindi basta makatakas kay Cimeron. Napangiti nga si Mover sa pagseryoso ni Mendez. Dito nga ay bumigla siya ng abante at sinubukang tapikin ang bola mula sa palad nito, kaso biglang sumalungat ng galaw si Mendez. Napaseryoso tuloy siya at sa kabila ng pag-atake nito ay nanatiling bantay ng mga kasamahan ni Mover ang mga kasamahan ni Mendez. Walang nangyaring help defense para kay Mover na ngayon ay nasa likuran ni Ricky. Marahan namang kumilo si Kumar at ganoon din si Tristan at nang makita ito ni Ricky ay bumigla siya ng hinto. Pinatalbog niya ang bola sa pagitan ng kanyang mga binti at mabilis na umikot ang kanyang tingin kung may makakatakas siyang kakampi sa kanilang mga katapat. Ang ganda ng depensa nila, sabi nga sa sarili ni Ricky. Napaseryoso pa nga siya nang dikitan siya ni Mover. Natapik din nga nito ang bolang kanyang pinapatalbog. Napalunok naman ang home crowd sa ginawang ni Flores. Si Trey naman ay biglang iniwanan si Valdez at binigla niya ng git-git si Mendez para si Mover ang mauna sa bola. Nakuha nga ni Mover ang bola at dito na nga sila tumakbo para sa fast break.
Si Gerald naman ay mabilis na naabutan si Flores at sa paglampas niya rito ay napahinto naman ang ball handler na kinakuyom ng mga taga-Mansalay. Dumiretso si Gerald na sinubukan pang makahabol sa bumigla ng talon sa 3-point territory na si Mover. Nagdilim pa nga ang paningin nito dahil sa likuran niya naroon nga si Alcoba na siya ay bubutaan. Sabi na nga ba? Sabi ni Mover at binilisan niya nang bitaw ang bola na hindi naabutan ni Alcoba. Paglapag nga ni Alcoba ay siya namang pagtumba ni Flores dahil natamaan ito. Nang makita iyon ng referee ay sumilbato agad ito na kinaseryoso ng mga manonood. Ang bola, pumasok ito sa basket at ang mga supporters ng Kalapan ay biglang napakakalampag dahil basket counted ang ginawa ni Mover. Naipasok pa nga ni Mover Flores ang bonus shot at isang 4-point play. Iyon na tila wala lang sa Team Kalapan. Pagkasambot ni Mendez sa bola, isang full court defense na naman ang nangyari. Bantay sarado na naman si Ricky kay Mover at dito na nga napacheer ng malakas ang Mansalay crowd. Mukhang hindi pa nagpapatalo si Sir Mover. Ayos ito. Wika nga sa sarili ni Ricky. Imbis na kabahan ay mas lalo siyang natuwa. Mabilis nga siyang umatras at kumuha ng buwelo. Nagtama naman ang mga mata nila ni Flores at pagkatapos noon ay doon na umatake si Mendez. Nabangga si Flores sa screen ni Alcoba at dito na nga nagkaroon ng switching. Si Tristan na ang naging katapat ni Ricky at walang takot niya itong inatake. Sige, sugod. Sambit ni Tristan na napangiti habang pulidong binabantayan si Mendez. Kailangang hindi ka makalusot. Sabi pa nga ni Tristan sa sarili. Hindi kami magpapatalo sa iyo. Humigpit ang depensa ni Kuya Tristan. Napahanap agad si Mendez ng mapapasahan dahil nasira ang kanyang buwelo kaso walang makatakas ngayon sa depensa ng kalaban nila. Si Marlon nga ay hinaharangan ni Kumar ng braso. Pisikalan ang naging galawan ng dalawa. Si Gerald naman ay nagtitimpi lang na mainis dahil sa kagaspangan ng pagbabantay sa kanya ni Trey. Relax lang Gerald, kalma, sabi ni Valdez sa sarili. Si Tuason naman ay hindi makatakas kay Baron Semeron na paggalaw-galaw pa ang braso kapag nakakadikit sa kanya. Mas lalo naman si Alcoba na nilak na ni Mover sa malayo kay Mendez. Hindi ito maganda. Sabi nga sa isip ni Ricky na mabilis na umatras at tumalikod kay Tristan na sumunod agad sa kanya. Papaubos na nga rin ang shot clock nila ng sandaling iyon. Kung kaya sa pagharap ni Mendez sa kanyang defender ay doon na nga napagalaw bigla sina Baron at Mover. Isang duck in move ang ginawa ni Mendez at nilampasan niya si Tristan kaso sumalubong naman sa kanya ang double team defense ni na Mover. Nabigla si Ricky at nang mangyari iyon ay ang maipasa sa nalibre niyang kasama ang bola ang una niyang naisip. Tsaka lang natin ido-double team si Mendez kapag ang shot clock ay paubos na. Ito ang sinabi ni Mover sa kanyang mga kasamahan at ito na nga ang resulta noon. Napigilan nila si Mendez at ang 24-second shot clock ng Mansalay ay naubos nang hindi nakakatira ang mga ito. Ayos, wala akong nagawa. Nasabi na nga lang ni Ricky nang bitawan na niya ang bola. Turnover ang nangyari at napaseryoso ang team ng Mansalay sa nangyayari. Bumalik muli sa Kalapan ng possession at plano nga sanang agawin ni Ricky ang bola ng biglaan mula kay Mover kaso naipasa agad nito ang bola kay Semeron. Napaseryoso naman si Tuason nang talikuran siya ni Baron at ginitkit pa atras sa pagdating sa kanilang side. May puwersa iyon at si Carlo ay napaseryoso dahil parang mabawalan siya ng balanse sa nangyayari. Hindi ka mapipigilan ni Tuason, kaya ikaw muna ang bahala sa puntos. Copy Captain. Walang nagawa si Tuason nang humarap si Baron at nilampasan siya. Si Magbuo naman ay hindi nagawang depensahan ng umatake sa basket na si Semeron dahil sinandalan siya ni Kumar para mapalayo sa basket. Si Alcoba naman ay ginitgit ni Tristan Agoncillo na naging resulta sa libreng dunk ni Baron. 53-68 ang naging score matapos iyon. At hindi natutuwa si Coach Cervantes sa nangyayari. 8-0 na ang ginagawa ng Calapan City
at wala silang maisagot dahil sa mahigpit na depensa ng mga ito. Si Coach Mavs nga ng nauhan ay napangiti sa nangyayari. Maganda raw ang naisip ng Kalapan at kung magpapatuloy raw ito ay posibleng makahabol ang mga ito sa score ng Mansalay. Sa sunod na possession nga ay nagminti si Mendez nang pumilit siya ng jump shot. Nahihirapan siya magpasa sa kanyang kasamahan dahil sa ganda ng depensa ng Kalapan sa kanila. Ang home crowd nga ay sandaling natahimik at makikita ang pagkislap sa mga mata ni na mover nang makuha ni Kumar ang rebound at agad na ipinasa kay Baron. Dito nga ay napahabol na naman sitwasyon, kaso sa pagkakataong ito ay napaseryoso na rin si Baron nang dumikit din sa kanya si Mendez. Kung ganoon, sabi nga ni Baron at bigla niyang ipinasa pabalik kay mover ang bola. Kaso bago niya ito bitawan ay napaseryoso siya nang wala na pala sa palad niya ang bola. Na-steal ito ni Mendez. Si mover nga at Baron ay napakuyom lalo na nang ibato ni Mendez ang bola sa ilalim ng kanilang basket. Isang quick pass at long pass iyon na pagkasambot ni Magbuo ay agad niyang idinakdak ito sa ring. Kalma lang team, kasama ninyo ako. Malakas at masayang wika ni Ricky. At ito na nga ang nagpangiti at nagpakalma sa kanyang mga kakampi. Sumagot sila ng malakas na oo na ikinacheer din ng malakas ng home crowd. Ang mga salitang ito ni Mendez ay ang lakas ng naging dating sa kanyang mga kakampi. Tama, kasama namin si Ricky. Hindi kami matatalo. Sabi nga ni Gerald na napangiti na lang. Sa pagbalik ng bola sa kalaban ay dito na nga nagbigay ang Black Knights ng mahigpit na depensa sa kanila. Si mover nga ay napagaslaw ang galaw dahil sa pagbabantay sa kanya ni Mendez. Malakas talaga ang karisma mo, Mendez, pero hindi kami magpapatalo sa iyo sa labang ito. Sabi ni mover na biglang nag-sidestep at nilampasan si Mendez. Napangiti naman si Ricky at mabilis na tumakbo papunta sa kanilang side na kasalukuyan ng pinapatalbog ang bolang inagaw niya mula kay mover Flores. Huminto nga bigla si Mendez sa gitna at hindi na siya humakbang pa. Doon na rin siya tumalon at nagpakawala ng long three sa half court na ikinaseryoso ng mga taga-Kalapan. Hinalit ng bola ang basket sa pagpasok ng tres na iyon at si Coach Isaiah nga ay napakuyom ng kamao nang makita iyon. Pinakabalang pala siya ng kanyang mga players dahil mukhang babalik na raw uli ang momentum ng quarter na ito sa kanila. 53-73 ang naging score at balik na nga muli sa 20 ang lamang ng Mansalay na nagpadagundong muli sa buong venue dahil sa chant ng lahat para kay Mendez. MVP! 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 Si Baron at Tristan nga ay napatulala na lang kay Ricky na nakangiting bumabalik sa side nila para sa paghahanda sa pagdepensa. Napailing ang dalawa at napakuyom dahil nadala sila sa tres na iyon ni Mendez. Pambihira ka, Ricky, sabi nga ng dalawa sa kanilang isip. Bumalik sa Mansalay ang momentum ng game at sa pagtatapos ng third quarter ay nanatiling 20 ang lamang nila na lalong ikinaingay ng venue. Ginawa ng Kalapan ng lahat para makahabol, kaso may Ricky Mendez ang kalaban, kung kaya't nababawi lang din ang nagagawa nilang puntos dahil sa player na may numero 3 sa likuran ng jersey. 69-89 ang score sa pagtatapos ng third quarter at mukhang himala na lang ang kailangan ng Kalapan upang manalo sa labang ito. 10 puntos lang naman ang nagawa ni Mendez sa huling 16 points na iniscore ng Black Knight sa laban at mukhang ang pagbabantay ni mover dito ay talagang hindi na epektibo sa huling quarter ng larong ito dahil sa nangyaring ito.